Thank you for checking out my channel and clicking this video. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, I'm making tutorial videos. So if you want to be updated in my videos, kindly hit the subscribe button and click the notification bell. So let's start. Our lesson for today is all about least common multiple o kilala sa pangalang LCM. So ano ang LCM? It is the smallest multiple which is common to the given set of numbers. So, katulad ng GCF, meron din siyang tatlong method. First method is listing method. Second, factor tree method. And third, continuous division method. So, isa-isahin din natin yung mga method na yan sa video na ito. So, doon muna tayo sa listing method. Sa listing method, ng finding ng LCM ng numbers, ang nililista natin ay yung kanyang multiples. So, for example, kung kukunin natin ang ang LCM ng 8 and 12, so ililista natin yung kanilang multiples. Meaning to say, yung kanilang multiplication table. So, halimbawa, kung 8, so ano ba yung multiples ni 8? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, and 80. So, as well as 12. So, ililista din natin ang multiples ni 12, which is 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, and 120. So, after natin malista yung kanilang multiples, ang kukunin naman natin ay yung kanilang common multiple. So, ano yung common multiple? Ibig sabihin, yung parehas sa kanilang dalawa. So, as you can see here, yung first number na parehas sa kanilang dalawa ay 24. Next is 48. So, aside dyan sa dalawang pair ng number na yan, ay wala na tayong makikitang parehas sa kanila or common multiple. So, let's proceed in finding the least common multiple. Ibig sabihin, pinakamababa dun sa nakuha nating common multiple, which is 24. So, therefore, the least common multiple or LCM of 8 and 12 is 24. So, ganun lang siya kadali. Another example, kung 8 and 4 naman ang kukunin natin, so ganun pa rin ang process in listing method, lilista natin ang multiples niya. And then, ganun din sa 4, multiples ni 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, and 40. So, after natin malista ulit, kunin natin ang common multiple. So, first, ang makikita natin dyan parehas sa kanilang dalawa ay 8. Next is 16. And 24. And 32. And last is 40. So, meron tayong 5 common multiple ng 8 and 4. Pero dahil least common multiple ang ating kinukuha, yung pinakamababa ang ating titingnan, which is 8. So, the LCM of 8 and 4 is 8. Alright. So, ganyan lang kadali ang listing method. So, ganun din katulad ng GCF, hirap lang siya kapag malaking number ang given. So, para kung malaking number ang given sa'yo, meron tayong second method, which is the factor tree method. So, katulad din ng pagkuha ng GCF, ina-factor out lang din natin dito sa LCM yung mga numbers hanggang makuha natin yung prime factors. So, kung 8 and 12 uli ang kukunan natin ng LCM sa pamamagitan ng factor tree method, so, i-factor out muna natin yung 8. Ano yung dalawang number? Pag minultiply, 8 ang sagot. 4 times 2. And since prime na si 2, factor na lang natin si 4, which is 2 times 2. So, ang prime factors of 8 ay 2 times 2 times 2. Proceed naman tayo sa 12. Ang factors ni 12 ay 4 times 3. Next, dahil prime na si 3, ang kukunin naman natin ay yung factors ni 4, which is 2 times 2. So, lista uli natin. Ang prime factors ni 12 ay 2 times 2 times 3. So now, kung sa GCF, kinukuha lang natin yung common sa kanilang dalawa. Sa LCM naman, kukunin natin yung common at yung mga naiwang numbers. So, paano yon? So, ang common sa 8 and 12 ay 2. So, lista natin 2.
And then, meron ulit tayo nakitang pair dyan. 2 uli. So, times 2. So, hindi tayo matatapos dyan. Yung dalawang naiwang number ay susulat din natin. So, may naiwang times 2 doon. And then, times 3. So, para makuha yung LCM, i-multiply lang natin yan. So, 2 times 2 is 4. Then, 4 times 2 is 8. And then, 8 times 3 is 24. So, therefore, the least common multiple of 8 and 12 by means of factor 3 method is 24. Another example, katulad kanina, 8 and 4, pero ito naman factor 3 method. Ganun pa rin, factor out natin yung 8, which is 4 times 2. Factor out natin yung 2, which is 2 times 2. Prime factors of 8, 2 times 2 times 2. And then sa 4, syempre, ang factor ni 4 ay 2 times 2. So, lista natin. Factor of 4 is 2 times 2. So, after nyan, kunin uli natin yung mag-pair sa kanila, which is 2. Next, may pair uli na 2. And then, may naiwan tayong times 2. Isusulat uli natin yon. So, ano ang LCM? So, i-multiply lang natin. 2 times 2 is 4. Times 2 is 8. So, therefore, the LCM of 8 and 4 by means of factor 3 method is 8. So, ganyan din nakuha natin sa LCM ng 8 and 4 sa pamagitan ng listing method. Magkaiba sila na method pero parehas nakita nating LCM. So, another easiest way or the third way method na pwede mong gamitin kapag kukuha ng LCM ay continuous division method. So, sa continuous division method, nagdi-divide lang tayo o dinidivide lang natin yung numbers and kinukuha natin ng LCM by means of their common divisor, which is prime number. So, halimbawa, 8 and 12. So, hahanap ka ng prime number na pwedeng i-divide kay 8, pwede mo ring i-divide kay 12. So, dahil even number silang dalawa, pwede silang i-divide sa 2. So, divide natin. 8 divided by 2 is 4. And then, sa 12, 12 divided by 2 is 6. So, continuous division, paulit-ulit lang. Since pwede pang i-divide si 4, pwede pang i-divide si 6. Divide uli natin sila. And since sila ay parehas na even number, pwede natin uli silang i-divide sa prime number na 2. 4 divided by 2 is 2. And 6 divided by 2 is 3. Both 2 and 3, yung remainder natin ay prime number. At wala na rin tayong pwedeng ipang-divide sa kanila maliban sa 1. So, tapos na tayo sa pag-divide, kunin na natin ang kanilang LCM. So, dito kung ang GCF, ang kinukuha lang natin ay yung divisor. Yung 2 and 2 dito sa gilid, kulay yellow. Sa LCM naman, ang kinukuha natin yung divisor at saka yung remainder. So, meron tayong divisor dito, 2. Another divisor, 2. And then, kunin natin yung remainder din. 2 and 3. Para makuha mo ang LCM. So, i-multiply lang natin. 2 times 2 is 4. 4 times 2 is 8. And 8 times 3 is 24. So, yun yung ating LCM. 24. Another, 8 and 4. Kung kukunin natin ang LCM ng 8 and 4 by means of continuous division, divide lang natin sila. So, pareha silang even, pareha silang divisible kay 2, divide natin kay 2. 8 divided by 2 is 4. 4 divided by 2 is 2. Then, parehas uli silang even at pwede pa silang i-divide kay prime number na 2. 4 divided by 2 is 2. And 2 divided by 2 is 1. So, since dyan sa ating remainder, wala na rin tayong pwedeng i-divide kundi 1 na rin at parehas naman silang prime number. So, okay na yung continuous division natin. Let's find the LCM. So, kunin uli natin yung dalawang divisor sa gilid. 2. Another 2. And then the remainder 2.
Pwede mo nang hindi isulat yung 1, pero pwede mo rin isulat. Ganun din naman siya. Lagay natin, times 1. So, multiply natin para makuha natin ang LCM. So, 2 times 2 is 4. 4 times 2 is 8. 8 times 1 is 8. So, the LCM of 8 and 4 is 8. So, pwede mo siyang gamitin sa larger number. Wala lang akong example nun. Easiest way lang naman ang ating topic ngayon. So, applicable pa rin siya doon. So, basta tandaan mo lang yung process ng continuous division. So, ayan. Natapos na natin yung tatlong method ng pagkakuha ng LCM. Para maipakita sa inyo, yan, sa listing method ng 8 and 12, 24 ang nakuha nating LCM. Sa factor 3, ganun din, 24. And division, continuous division, 24. So, katulad sa GCF, sa LCM din, any of the 3 method ang gamitin mo kung saan ka nadadalian, makakuha ka pa rin ng same LCM. Kung greater number naman ang given, mas prefer kung gamitin yung factor 3 method or yung continuous division method. Risky kasi yung listing method, lalo na kapag hundreds na yung given na number. Mahirap ilista yung kanilang mga multiples. So, mas magandang gamitin ang continuous division and factor 3 method in finding LCM of the larger number. So, dito po nagtatapos ang ating lesson about LCM. Thank you po for watching again. And for another tutorial video, just subscribe in my channel. And kung nakatulong sa iyo ang video na to, please share to your friends, to your classmates. And see you again on another tutorial video here in my channel.